Lalo mga kababayan na naging kabado, yung magama, si Inday, saka yung kanyang tatay na si Maudigs. Bakit adya Mr. Maravillas? Kahapon kasi sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, just a day after na magpalabas si Inday ng official statement, reminding Congress of the previous stand ng ating gobyerno, ng ating Pangulo sa ICC. Nagpalabas ng statement ng ating Pangulo kahapon na yung issue sa ICC niya, under study. Ayan po, mga kababayan, rejoining ICC under study. Ito, balita mismo, galing sa Presidential Communications Office. News release siya, mga kababayan, kahapon pa lang, November 24. Ayan po, sabi dyan, PBBM rejoining with ICC is under study. Sakabaga. Ayan, natataranta na ngayon mga kababayan yung kampo ng mga Duterte. Di sino niya Mr. Maravillas yung may kasalanan yan? Sila, lalo na yung tatay. Sabi kasi ni Maudigs, sige niya kayo, come. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga nagbabagang balita ngayon. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng clean and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model po ng Toyota Innova. We also accept booking po for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number po niya, 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So yan po mga kababayan yung balita dito. Sabi dyan, rejoining ICC under study. President Ferdinand Marcos Jr. says the government is studying whether the Philippines will rejoin the International Criminal Court. A day after Vice President Sara Duterte released a statement urging the House of Representatives to respect his earlier statements that the government will not cooperate with the ICC. You see, mga kababayan, sabi ko na sa inyo na yung Kongreso, mga kababayan, playing Jenny, your wish niya is my command. Hiningi ninyo come. Sabi ni Maudigs, matanda na kasi, pero hindi man po hindi nagbawas yung yabang. Nandun pa rin mga kababayan yung kayabangan. Ipinaglian niya siguro Mr. Maravillas sa kayabangan. At si Inday ngayon po, binanata na naman ng mga critics dahil sa pangingialam sa trabaho ng Kongreso. Yan po ang balita dito.
sa impact leadership, sabi rito. Si Inday daw, mga kababayan, has no moral high ground. Sabi ng mga critics niya, si dating Senador Laila de Lima, nakalalabas pa lang sa hawla. Siyempre, kalaban ng kanyang pamilya, kalaban ng kanyang tatay. Ayon, nagkarason para bumanat. Sabi diyan, former Senator Laila de Lima's spokesperson, Attorney Dino De Leon, Islam's Vice President Sara Duterte for her hypocrisy niya after she criticized the House of Representatives for hearing House resolutions urging the government to cooperate with the International Criminal Court. De Leon pointed out that Duterte had herself degraded, insulted, and belittled legal institutions nung bugbugin niya yung isang sheriff ng korte. Nakalkal tulos yung pambubugbog, mga kababayan, ni Inday. Wala man niya siyang moral high ground. Pinakita pa yung binubugbog ni Inday nung mayor pa siyang sheriff. Wala man niya siyang moral high ground or credibility na magsalita ng ganyan. Sabi naman ng mga dati ng kalaban niya sa Kongreso, yung mga makabayan, yung mga kalaban ng kanyang pamilya, yung makabayan black, bakit ngayon niya siya nangingialam sa trabaho namin? Di ba? Sa Kongreso. Ito kasi yung sabi ni Inday, yung nag-press statement siya, official statement ng Office of the Vice President and DepEd. Sabi niya, yes, opo, nagbigay na po ng deklarasyon ang ating Pangulo regarding sa hindi pagtanggap ng ICC dito sa ating bansa. Kaya po, nag-release tayo ng statement na nagre-request sa ating mga members of the House of Representatives na respetuhin na natin ang deklarasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung unang statement po ni Inday na binanatan ngayon ng spokesperson ni Laila de Lima, ito po, huwag natin anyang insultuin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman. Vice President Sara Duterte, who was named in documents submitted to the International Criminal Court, saying allowing ICC prosecutors to investigate alleged crimes against humanity in the context of her father, former President Rodrigo Duterte's war on drugs is not only patently unconstitutional daw but effectively belittles and degrades our legal institutions. Ayon. Rumisbak ngayon po yung mga critics niya. Ito niya yung nagbibilittle ng nag-iinsulto at belittles the legal institutions. Yung pambubugbog mo niya doon sa sheriff. Hindi mo nirespeto yung legal institution. Yan kasi padalos-dalos. But anyway, ano niya Mr. Maravillas, yung latest statement ng ating Pangulo? Ito po siya. Understudy niya yan. Galing sa Presidential Communications Office mismo. PBBM rejoining with ICC is under study. President Ferdinand R. Marcos Jr. is now studying the possibility of rejoining the International Criminal Court 4 years after the Philippines formally cut ties with the International Tribunal. Sabi ng ating Pangulo, there is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Sagabaga. Diba? Kaya nanginginig yung mga yung mag-ama. So sabi ng ating Pangulo, while there are no concrete actions yet on the possibility of rejoining with the ICC, sabi ng ating Pangulo, inulit niya na walaan niya yung International Tribunal has no jurisdiction to conduct its investigation in the Philippines. President Marcos emphasized that the judicial system of the Philippines is functioning in that it can handle cases. Sabi niya, hindi naman niya siguro tama na ang mga tigalabas
mga dayuhan ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis. Iimbestigahan ng pulis natin, sino aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo. Kaya, kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Kaya sabi ng ating Pangulo, kailangan niya na pag-aralan. That is under study. Yang statement na yan, mga kababayan, ay makahulugan. That is sending a serious signal sa alam nyo na kung kanino. Yan kasi, huwag kasing masyadong mayabang. Yung advice natin na tigilan na nila yung daldal ng daldal. Ayaw tumigil sa kada daldal ni Mao Digsi. Aros linggo-linggo, bumabanat doon sa kanyang programang gikan sa China. Ay, gikan sa masa, para sa masa. Isa inisiguro po, kuhan ko man lang po ito, analysis ng mga nakakamasid sa kanya, lalo doon sa Congress, na ayaw niyang tantanan. Ayun, may nag-file na tuloy, 3 mga congressmen, para papasukin na niya yung papasukin na niya natin yung ICC sa Pilipinas, urging the administration. Wala pa man na decision yung administration, understudy nga, pero may pending resolution ngayon in Congress urging the national government, urging the administration na papasokin yung ICC. Niya, Mr. Maravillas, yung latest? Hindi pa man niya yan priority, sabi ni Congressman Dalipe. Kasi nagpapanik na si Inday. Sabi niya, as chair of the Committee on Rules, I know for a fact that there is no instruction from the Office of the Speaker that requires us to give special attention to the House resolution seeking our cooperation with the ICC. This will be treated like all other House resolutions niya, but we have to respect the autonomy of the legislative process and the necessity for the adherence to established procedures. Tinuturo kasi nila si Martin Romualdez. Wala man dyan kinalaman po si Martin. Siyempre, yung mga congressmen, may kanya-kanya po, mga kababayan yan, na pag-iisip. Yung nag-file po si Pastor Congressman Benny Abante, independent po yun mag-isip. But anyway, yun man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.